gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters in the Lord, there is always something about new. Pag sinabi po natin, pagbago, alam mo na meron kang inaasahan, ina-expect. Pagbago, meron at merong mga bagay na pwede mo ulit simulan. Kung baga, may bagong pag-asa at kamalayan. We were led to hope. Ito ang kaisipan at kalooban nating bilang Pinoy. Sinasabi po natin, habang may buhay, may pag-asa. We look forward to a better and brighter days, new beginnings, new approaches, and new strategies. Kanina po sa pag-ikot namin po sa palengke ng Solano, pansin ko po na maraming nagtitinda at syempre maraming namimili pang medianoche. Sa may bandang Liza Supermart, ang haba po ng hilera ng mga prutas. Amen? Biling-bili ang oranges, pakwan, melon, honeydew, meron pang chiko. Karamihan po ay mga hugis bilog. Siguro, I think, halos po yung ating pong mga table, hapagkainan, ay meron pong mga rounded fruits. Marami din pong namimili sa department store. Marahil, para magkaroon ng bagong damit, new clothes, or new shoes. Okay. Siguro sa atin po meron pong suot ang bagong damit, bagong sapatos, something new. At meron din akong nakitang barbershop, marami din nagpapagupit. New haircut. At nung lumiko po kami sa Dupan Street, kanto malapit sa MMG, marami rin pong sasakyang nagpapalinis sa car wash. New car wash. Okay. Nakakatuwa. Iba't ibang pamamaraan ng pagsalubong sa bagong taon. Kayo po, ano pong bago? What is new? New mind or new heart? Ilang oras na lang po ay bagong taon na. Amen? And when we celebrate the liturgy on this eve of the new year, we cannot but help to go back. Para bang we are moved to look back. Isang pagbabalik tanaw sa nakalipas na may buong pasasalamat dahil lahat ng mga ganap sa buhay po natin ay may kadahilanan at lahat ay kaloob ng Diyos sa Kanyang mga plano. Minsan, hindi man natin naintindihan, marahil ngayon, pero sa ating panalangin at pananalig, unti-unti, lahat ay magiging maliwanag at lahat ay nagiging klaro. Alam po natin na hindi po tayo buo kung hindi po natin kikilalanin na lahat ng ganap sa buhay ay bahagi ng ating buhay. Amen? Sometimes we just set aside things. We tend to select only to remember. Of course, those who are not so inspiring one or events that are not so inspiring, we would like them to forget. But on this night of the new year, we cannot but to remember them all because we believe they're all parts
of a beautiful and wonderful plan of God. Sa pagsalubong po ng bagong taon, ito po ang ating pong pinagdiriwang sa gabing ito, the solemnity of the motherhood of Mary. Sa pagsalubong ng bagong taon, kasama po natin si Maria, ang ina ng Diyos, ang ating ina, na nagsasabi na tayo'y manalangin at magtiwala dahil sa pananalig, umuusbong ang pag-asa. Sa ating pananalig, nagkakaroon ng kapanatagan ng kalooban at kaisipan. Sa pananalig, ganap at buhay na kagalakan ng ating puso. At sa pananalig, tunay na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay. Why, on the very first day of the year, we celebrate the solemnity of the motherhood of Mary. We celebrate because we're given an assured and a promise by our God that we don't journey alone, but we journey with Mary in this life of faith. And in the faith of Mary, we are inspired to do so. In the faith of Mary, we're being reminded that when we believe, we always hope. When we say we always hope, tayo po'y naniniwala na balang araw, magiging maayos ang lahat. Amen? This is a promise by God that everything is going to be okay, that everything is going to be all right, and everything is going to be perfectly okay. That is why we don't lose hope. But in fact, we will be hoping and actively hoping. Pag sinasabi po tayong hoping, umaasa, hindi lang po tayo instantly umaasa. But we are actively hoping. Umaasa na may ginagawa. Umaasa na gumagalaw. Umaasa na tinutulungan ang sarili. Because you see, when you believe in God, you always hope. But you always hope actively. God intervenes, but human initiates. Remember, tutulungan ng Diyos ang mga tinutulungan ang kanilang mga sarili. God intervenes, human initiates. And secondly, when we believe that of the faith of Mary, we always rejoice in the Lord. Lagi po tayong nagagalak sa Diyos. It's true enough. St. Paul said, rejoice in the Lord always. Rejoice. Magalak sa Diyos palagi. Kapag tayo po'y naniniwala katulad ni Maria, lagi pong may kagalakan sa ating puso. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at problema, we always rejoice in the Lord because God is always with us. Thirdly, when we believe in the faith of Mary, we will always see God in all things. And we will always see good in all things. My dear brothers and sisters, ito po ang paalala po sa atin as we celebrate the solemnity of the motherhood of Mary, and also as we welcome the new year. We may have this thinking that life may be uncertain, which is true. Hindi po natin alam kung ano pong mangyayari sa taong 2024. Ang buhay po ay very uncertain. Katulad din po ni Maria.
naranasan, naramdaman, may agam-agam, may pagdududa, may takot sa kaniyang puso. Ngunit siya'y nagtiwala sa Diyos. At katulad ni Maria, let us always put our faith in God. Because in putting our faith in God, it will give us new hope. It will give us new peace. It will give us new joy, and most especially a faith that endures all through. My dear brothers and sisters, this is our prayer. And in fact, we have a very beautiful prayer of blessing, which is also a promise to all of us as we welcome the new year. The blessing of the priest Aaron, saying, "The Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord look kindly upon you and give you peace." And the psalm was beautifully sung. Naway kahabagan tayo ng Diyos at pagpalain kailanman. Ito po isang pangako po sa atin na sa gitna ng ating agam-agam, takot at pagdududa, at sa gitna ng walang kasiguraduhan, tayo po'y nananalig, naniniwala sa Diyos. Dahil kapag tayo naniniwala sa Diyos, patuloy tayong umaasa. Magkakaroon po tayo ng kapanatagan at patuloy po tayong may galak sa puso at pananampalataya sa Diyos. May Mama Mary, the Mother of God, and Our Lady of Fatima inspire and guide us all through the days of our life. Amen.